Kasalukuyan nagkakaroon ng Alright mga kababayan, ito nga ating panonoorin dito sa video na to, yung mga grupo ng mga protesters na nagrally dito sa harap ng opisina ng ICI mga kababayan, na kung saan itong ipinoprotesta nila yung itigil na yung mga corruption at itong mga kaguluhan dito sa bansa ay itigil na. Pero bago mag-umpisa ang video na to mga kababayan, huwag mo natin kalimutan i-share, like at subscribe ng videos nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan at sa mga kababayan natin dun sa iba't ibang bansa mga kababayan. So ito na po tayo, umpisa na po natin. Nais ng grupo Patino na pumasok dito sa compound kanina at nagkaroon ng mga tulakan, nagkaroon ng mga ano sila kanina, agresibo sila sa pagpasok kanina, kaya nagkaroon na ng maraming security guards at mga police. Andito na rin sila kanina. Kasalukuyan ngayon ay nag-uusap-usap at nagkakaroon pa rin sila ng mga programa at patuloy pa rin ang kanilang pagpupumulit pumasok dito sa compound. Pati. So TJ, wala yung pahintulot, no? Kumbaga hindi yan kumuha ng permit, nabigla ang mga tao dyan sa DOE, no? Nabigla silang linusob dyan ng militanteng grupong yan. Ganyan ba yung nangyari? Tama, Patpi, kanina inaantabayan na natin yung kanilang pagkikilos protesta dito sa harapan ng compound. Nagulat din kami nung biglaan silang lahat ay sabay-sabay na tumakbo patungo dun sa gate. Kumbaga, Patpi, hindi talaga inaasahan namin na biglaan silang papasok dun. Wala silang pahintulot, wala silang permit at wala silang paalam dito sa compound ng Department of Energy na magkakaroon sila ng programa. Parehas na parehas dun sa kanilang ginawa sa compound ng mga Diskaya nung nagpumuputok pa lamang ang issue ng flood control. Okay, may last question. Mga ilan po silang mga protesta dyan? Dito sa video namin parang kakaunti lamang parang mga 20 plus lang. Gaano kadami sila? Patpi, dito sa aking estimate, tama ka, nasa around 20 to 40. Ganyan lamang yung aking estimate, kasi kanina, ay tinitignan namin kung gaano sila karami dahil kalat-kalat sila dito kanina. Biglaan na lamang silang tumakbo at alam mo kasi BBM, mag-resign ka na sa pwesto at yung mga kasama mong mga buhaya. Yung mga kasama mong buhaya, sila yung nagpahirap dito sa bansa natin, mga kababayan. Naku po, nilamon nila yung mga pera natin. Kaya ito yung bansa natin ngayon mga babayan na ganda loko-loko na. So bossing BBM, mag-resign ka na dahil tignan mo yung nangyayari dito sa mga kaguluhan dito. Nagulado hindi ka na nakakatulog. Huwag mo na kung tapusin yung termino, parang awa mo na. Baka lalo kung ano pa yung mga mangyayari dito sa bansa natin, magkanda loko-loko na matulad dito sa Myanmar. Nagbabala si Defense Secretary Gilbert Teodoro laban sa tangkang military takeover. Sino ang makikinabang? Ang makikinabang lamang ay ang mga kapanig ng mga bansa na hindi kasama ng buong mundo. Bakit? Kasi kung magkaroon ng extra-constitutional na galaw, number one, hindi ka kikilalanin, hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. If i-freeze yung mga accounts mo, hindi ka maaring makipagnegosyo, hindi ka pwede mag-remit. So, paano ka mabubuhay? Kaya, be careful for what you pray for. You may just get it. Nauna nang inamin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ilang retiradong sundalo ang nananawagan sa militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Marcos sa gitna ng issue ng maanumalyang flood control projects. Ayan po, BBM. Ayan pong mangyayari dito sa bansa natin kapag ayaw mo talagang bumaba sa pwesto mo. Habang maaga pa, kung talagang hindi mo na kaya at napeperwisyo na yung mga kababayan natin, mag-resign ka na lang po. Ayun mga kababayan, ating pag-uusapan dito yung SALN ni Senator Vicente Tota Soto III. Yun nga po, syempre po, 188,868,001.23.40. Naku, kakarampot na pera lang po yan kung isa kang politician at matagal na at mula maliban sa politician, artista ka pa. Diba? Doble-doble. May part-time na nagtatrabaho pa. Doble-doble po yung kita ni Senator Tota Soto. Ang ganda, ang swerte rin nito sa career niya. Maganda yung career niya as a comedian and then naging senator pa. Diyos ko talaga itong mga taong to. Dapat talaga pag nagboboto tayo, vote wisely tayo mga kababayan.
yun talagang maasahan natin, hindi yun urong-sulong yung kanyang mga desisyon. Yan po yung pahayag ni Dennis Padilla, basahin nga natin. Tatagal niya na sa politika, yan si Tito Soto, nagdududa si Dennis Padilla na 188 million lang ang kanyang network. Tatagal niya na sa politika, yan kay Tito Soto, nagduda. Grabe, ano? 188 million. Hindi po kapani-paniwala yan, mga kababayan, di ba? Eto, meron tayong panonorin na isang video. Eto mga kababayan, Friday ngayon dito sa Pilipinas, eto nga panoorin natin tong si Senator Marcoleta. Isa sa inahangaan kong senator mga kababayan, idol ko po to, magaling po to. Dito sa Ganang Mamayan, dito lagi ho siya tuwing every Friday, din dito nagpapa-interview dito sa Ganang Mamayan TV program mga kababayan. Eto nga po, pakinggan na po natin, wag na patumpik-tumpik pa. Alam ng mga kasama. Malamang po. Ang problema sen may may nilabas na clearance September 9, 2025 Oho. Ombudsman na wala na nung kaso doon na pending. Ako ang Iba sinusis... naman yung clearance. Oho. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Oho. Oho. Kay Senador Joel, panahon pa ni Conchita Carpio Morales. Panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. Opo, oho. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi ang pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata ng kanyang PDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Yes. Ano? Opo. Ang problema, yung ginamit na... Ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Opo. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Opo. Samantalang si Senador Joel ay Sibak. Sa Sibak, opo. Yun. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinuwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So ito naman kasi 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales. Conchita po yan. Conchita Morales. Oho. Ano ba? Tama po. Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. Yes po. 2016 pa yon. Yes. Oho. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Opo. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. Oho. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, Conchita Carpio Morales. Oho. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Opo. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. O kaya, nung makita siguro, gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Final check. Ombudsman Remulla, sa susunod naman, bago ka magkaso, lalo na dito kaya si Senator Joel Villanueva, baka kasuhan ka pa nito ng harassment kasi nga po, bago mo kasuhan, magbasa-basa ka muna at i-double check mo kung walang discrepancies, katulad po ng nangyari dito kay Senator Joel Villanueva, matagal na pong na-dismiss yung kaso niya. Hindi mo man lang iniisip at di mo man lang tinanong yung dating ombudsman na pinalitan mo. Banat ka ng banat. Ito masyado ka kasing atat-natat Bago ka magkaso ng ibang tao, unahin mo muna yung mga dapat kasuhin. Ba't di mo kasuhin sila Romualdez, sila Zaldico? Ano bang kinakatakutan mo sa kanila? Sabi mo, wala kang sinasanto Pero dito, sa mga lumalabas na to, halatado naman dito sa mga iniimbestigahan nyo, yung mga kinakasuhan nyo, is yung mga against the government, which is lutong-lutong Macau, bias na bias. Lalo din tong mga ICI na to. Kaya wala na pong naniniwala sa inyo. Kaya kayong mga nasa BBM administration, wala nang tiwala yung mga taong bayan sa inyo. Kahit na anong gawin ninyo, hindi nyo na may balik yung tiwala. Siguro kung maniniwala man sila, pwede pa maniniwala sila kung may mapapakulong kayo at kung ma-resolve nyo tong kasong to at napakulong yung mga dapat ipakulong, hindi pa rin may ibabalik yung mga tiwala ng taong bayan sa inyo dahil nasa puso at isipan na nila yung mga ginawa nilang pagnanakaw dito sa pera ng bayan at sa kahihiyan na dinanas ng ating bansa. Hanggang dito na lang po mga kababayan pero bago tayo magkahiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan i-share, like at subscribe itong ating mga videos.
nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po mga kababayan. News That Matters. God bless.